May mga sasakyanang tinututukan sa investigasyon kaugnay ng sunog na sumiklab sa parking lot ng NAIA Terminal 3. At alam nyo bang may mga gamit na kapag iniwan sa sasakyan ay posibleng maging mitya ng sunog? Nakatutok si Joseph Moro. Dami sasakyan na. Sa videong ito na magsimula ang apoy sa parking terminal sa NAIA Terminal 3 ng Lunes, malakas ang apoy at usok sa unang hanay ng mga sasakyan. Sa lakas ng hangin at direksyon nito, kumalat ang apoy palikod sa kasunod na hanay ng mga sasakyan. Idagdag pa ang mga tuyong damo na ginapangan din ng apoy. Ilang minuto pa kumalat pang lalo ang makapal na itim na usok at apoy. 19 na sasakyan ang nasunog. Ang National Headquarters ng Bureau of Fire Protection o BFP nakatutok ang investigasyon sa dalawang sasakyan kung saan posibleng nagsimula ang sunog. Ito rin daw ang sinabi ng testigong nakausap ng BFP na una niya nakitang may nasusunog. Kita niyo naman kung takbo ng hangin talaga, hindi nagbabago. One side lang siya. Kaya makikita mo ang front niya is hindi siya masyado damage. But the most damage is the back side. Pasado alas 6 daw ng umaga dumating sa parking ang gray na sasakyan. Bandang tanghali dumating ang itim na SUV. Sa initial naman is lumalabas naman na in between. Nasa dalawa lang. Ano sir yun? May sumabog or? Wala naman. Wala namang ganung allegation na may sumabog. Ang napansin ng guard na may umuusok, then palos meron ng apoy na. Sabi ng BFP, imposibleng bigla lamang sumiklab ang apoy sa mga nakatambak na tuyong-tuyong mga damo. Unless otherwise kung merong ignition source. Ganun siya. But otherwise on its own? Wala Either it was just a natural or meron sabihin natin na nagkaroon problema dun sa two vehicles. Doon ay ipopokus natin. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng may-ari ng dalawang sasakyan. Kabilang sa resulta ng investigasyon na maaaring ilabas ng Bureau of Fire Protection ay kung pwedeng magsampa ng reklamo laban sa mga may-ari ng dalawang sasakyan o sa namamahala ng parking. Sa part naman ng mga sasakyan, without any human intervention naman natin ng may-ari, siguro hindi mo naman masabi na kasalanan niya. Di ba? Unless otherwise, kung meron siyang ginawang mali. Patuloy rin kami nakikipag-ugnayan sa Philippine Skylanders International Incorporated na nag-ooperate ng parking area pero wala pa rin silang tugon sa aming text at email. 11 sa mga may-ari ng mga nasunog na sasakyan ang nakipag-ugnayan na sa Manila International Airport Authority o MIA. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa na heat index sa Sangley Point sa Cavite City. 46 degrees Celsius sa NAIA, pinakamataas sa mga naturang lugar ngayong tag-init. May mga payo ang BFP para iwas sunog ang inyong sasakyan. Huwag mag-iwan sa loob ng mga maaaring sumabog tulad ng aerosol at electronic gadgets tulad ng power bank. Huwag din mag-iwan ng bote ng tubig na ayon sa BFP, pwedeng pagsimula ng sunog kapag tinamaan ng araw dahil nagmimistula itong magnifying lens. Through science, as we all know, it can magnify yung direct sunlight to a combustible material sa loob. But so far, wala pa naman po tayong findings na yun ang naging cause of fire. Kung matagal iiwan ang sasakyan, maaaring i-disconnect ang baterya. Iwasan din mag-park katabi ng mga bagay na maaaring masunog tulad ng mga basura o dumuhan. Kung maaari mag-park sa mga lilim, ang mahalaga raw. Hanggat maaaring kaya nating maiwasan talaga yung pag-ipon ng init sa loob ng vehicle, doon po tayo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.